Good morning po mga ka-blissful. Wow, Friday night food. Friday night food yan. And dito po is morning. It's around 8:30 in the morning po. And super foggy po sa labas. Malamig din po. Okay. Malamig din po dito sa loob kahit nga po may heater na. And kumusta po ang mga nanay? Ang mga tatay, mga lolo at mga lola. Ako po ay mali sa aking pagtingin dito po. Dapat akong titingin at hindi po dito. Okay. Mali lang po. Pero naaakit po kasi ako ng tingin ko dito. Okay, by the way, kape po tayo. Naalala ko yung aking pagkain kahapon. Masarap pa rin. Kanin at saka po tuna. Tuna po yung pong nasa can. Namiss ko po yung mga pagkain na yan. Pero hindi naman po, di ba dapat? Hindi naman po maganda na lagi tayong nakakan. Yung can ang yung food in can. Paminsan-minsan po siguro maayos yun. Pero syempre mas maganda pa rin ang fresh. Kaya po diyan sa Pilipinas is napaka-fresh po ng mga pagkain, di po. Ako po ngayon ay patuloy pa rin ang aking pag-aaral and mamaya po ay may client. Pero sinisimulan ko po sa umaga ang maging ganito, maging inspired. Hindi pa po ako nakakapag-exercise. At ako po ay umupo na dito dahil nire-review ko po yung mga, kino-confirm ko po yung mga appointment. Kasi, syempre, pong mga appointment ay mga nagtatrabaho din dito po nandito rin po sila sa US at saka sa Canada. So, yung buong araw po nila is busy pa rin sila. And ang appointment po nila is after work. Kasi tingnan nyo po, kung ako na lang. Kung ako po noong bago lang po ako dito sa Canada, may nakapag-introduce na nitong business na to sa akin, di matagal na po akong maayos ang aking pong financial status. Kasi hindi ko naman po sinasabing na sayang yung aking pagtatrabaho sa corporate world. Pero kung naayos ko or nagkaroon ako ng knowledge sa financial literacy, hindi po ako umabot sa 50s. Hindi po ako umabot ng ganitong edad na ako po ay hindi ko po alam ang financial financial status ko na hindi po maganda. Aminin na natin, hindi po maganda. Kasi nung po ako nagtatrabaho, wala pong natitira sa akin pong sweldo. Sometimes po may natitira, siguro mga $20. Yun lang po. Di ba? Realidad po na talaga pong ganun kung hindi ko po nakita itong business na to. Hindi ko rin po maiituro sa iba na tama po na pinag-aaralan itong financial literacy. At kung ang mga bata pa po ngayon na magsisimula lang magtrabaho, is makikita nila kung paano ginagawa at pinag-work ang money, how money works for them, magiging maayos po ang kanilang pagtanda at hindi po sila tuluyang ang tawag dito, yung mga nakikita po namin dito na kahit matanda na po nagtatrabaho pa rin. Yes, kung hindi ko po natagpuan itong business na to,
siguro po hanggang sa kamatayan ko na magtatrabaho pa rin ako at tatanggapin ko ang lahat ng mga sinasabi kong na opportunity. Ibig kong sabihin ay kahit yung hindi ko po minamaliit yung mga trabahong mabababa ang sweldo. Ang ibig ko pong sabihin is kahit po mababa ang sweldo ninyo ngayon, kung kayo po ay mas batang maiintindihan ninyo yung financial literacy, kayo po ay mag-guide kung saan po ninyo dapat ilagay ang inyong pera. Yes, may kanya-kanya po tayong problema, may kanya-kanya po tayong buhay, pero pag naintindihan natin po ang financial literacy, magkakaroon po tayo ng idea how money works for me. Yun po ang gusto kong ibig kong sabihin, mga kablispol. Nung pong kabataan natin, di po ba tayo pinagpipiggy bank, nag-aalkansya, kahit ano, kahit yung pinaglagyan ng baby powder, sometimes yung kawayan, may mga ganun po may mga ganun pong itinuturo. Hindi ko po alam kung sino nagtuturo, pero malamang po yung pong ating mga magulang. Di po ba? Pero, yun nga, nung nandito na po ako po ay lubhang nagsisisi kasi hindi naman po maglubha, di ba? Kasi yun yung alam ko Nung bago po ako dito, ang trabaho ko 3. Maniwala kayo, 3. Napakaliit ko pong tao, pero 3 po ang trabaho ko. Sa umaga po ako'y nagtatrabaho ng 9 to 5. Sa dental assisting po. And pagka po gabi, pag dumating po ako ng let's say alas 5:30 sa bahay, papakainin ko po yung 2 kong anak. At kami po ay matutulog, kasama ko po silang matutulog kasi may work po ako ng 11 to 7 sa nursing home. Nung pong panahon yun, parang panahon ni ano yun ang sweldo ko po noon, mga kablispol, doon po sa nursing home is $7.50. Yun po. Napakaliit, napakaliit. Pero, hindi ko naman po tinitingnan yung maliit. Ang gusto ko lang po ay madagdagan yung pong aking sinisweldo doon po sa dental assisting ko. Ang sweldo ko po ay $11 ang starting ko. So, noon po ay panahong 2003. I believe 2003 ako nag-start nursing home. At saka yun nga po magkasabay. And, pagka po Sabado at Linggo, wala pa rin po ako sa bahay. Maaga pa lang po ay luto na ang pagkain, nakalagay na po sa counter o kaya po ay nakahain na. And then, pagising po ng mga bata, kakain po sila pag Sabado at Linggo. Wala pa rin po ako, absent pa rin po ako sa bahay. Ako po ay naglilinis ng bahay ng aking boss sa dental clinic. Inilinis ko po ang 2 nilang kwarto. Kwarto lang po yung nililinis ko. Kasi may naglilinis po dun sa labas ng kwarto. I mean is, may iba po silang maglilinis sa loob ng bahay. Sometimes po kami ay magkakasabay, sometimes po hindi. Sometimes po ako lang ang naglilinis. And one time nga po, humingi pa ako sa aking boss. Sabi ko, bigyan niyo pa ako ng work every Wednesday kasi off po ng dental clinic pagka Wednesday. Sabi ko, bigyan niyo pa ako ng iba pang work every Wednesday. Ayokong magkaroon ng off kasi para pong nanghihinayang ako sa araw, sa oras ko. Basta ganun po yung pakiramdam ko. Para po ako laging naghahabol, mga kablispol. Yeah, ganun po Sabado at Linggo, naglilinis po ako. Hindi man po sa bahay niya. After po ako maglinis sa bahay niya, mayroon pa rin po akong nililinisan. Ganun lang po ang buhay.
Pero kung ako nga po ay nagkaroon ng na imulat or may nagturo or may nag-offer sa akin ng ganitong business, maayos na po sana. And baka naman po kasi iba naman din naman ang dapat kong puntahan. Well, naibahagi ko lang po iyon kasi ang gusto ko pong emphasize is kung may nag-o-offer sa inyo ng ganito, pakinggan po natin. Kasi kung yun nga po, hindi natin papakinggan yung tama, tayo po ay mapupunta syempre sa mali. At haabutin po kayo ng 60, 65. Saka po ninyo mararamdaman yung tapos na po kayong magtrabaho. Tapos na rin po yung napakarami na rin pong sakit sa tuhod, sa kamay, gaya po ng nangyari po sa akin. Yun nga po, sa mga dati ko pong vlog, ako po ay nagkaroon ng carpal tunnel syndrome. Yung pong buong kamay ko ay masakit. At nag-ignite po sa aking spinal cord at sa aking pong paa. Yung pong paa ko ngayon, hanggang ngayon po ay siya manhid. Hindi po siya totally maayos pa. Well, may therapy naman po ako dun sa akin pong nararamdaman, mga ka-blissful. And yun po. Kung ako po hindi magtsatsaga dito po sa ginagawa kong business, ano pa po ang pupuntahan ko? Hindi na po ako pwedeng bumalik sa dental assisting. At dahil yun nga pong mind ko, ay tinuturuan ko ng maging entrepreneur. Yes, hindi po masama na magtrabaho sa corporate world. Ang ibig ko po lang sabihin ay gawin lang ninyong pansamantala. Maghanap po kayo ng hindi physical work yung pong ginagawa natin. Okay? Yun lang po yung aking maibahagi tungkol po doon. Okay, balik po tayo sa araw-araw nating ginagawa, mga kananay, mga ka-blissful. Ignite po and inspired for today. Ang plano ko po sa aking pagkain ay yung pa rin po, may mga pagkain pa po ako sa rep na naka-ready na I can get that and heat it. Iinit ko lang po siya and kakain na po ako ng siguro po mga haba-habaan ng kain ko. Siguro po yung mga 10 minutes. O, di ba? Meron na, nakapag-toothbrush na ulit ako, nakaharap na ulit ako sa table. And, yun po, ganun po siguro ang magiging tema ng araw ko ngayon kasi ako po ay may 11 o'clock and 8 p.m. 11 a.m. and 8 p.m. appointment. So, nakaka-happy lang po kasi napaka sarap pong isipin na ako'y nabigyan pa rin ng isa pang pagkakataon para magkaroon ng sarili kong business and hindi po siya mabilisan. Sige po, pwede po namang maging mabilis. Pero in my point of view, hindi po ako nagmamabilis. Ayoko pong madapa. Lakad lang po ako. Iimbay-imbay lang po ako, mga ka-blissful. Kasi gusto ko pong matuto in the beginning and para din po ako makapagturo sa aking mga member. Masyado na nga po akong mabagal maglakad sa aking pong business. Pero ganun lang po. Kasi kung magmamabilis po ako, baka po ako ay madapa. You know what I mean. Alam ko po na, at lagi ko naman pong hinihingi sa Diyos, na ako po ay i-guide niya araw-araw, ang aking pong sasalitain at ang aking pong ikikilos ay ayon sa itinuturo sa akin ng Diyos. Hinihingi ko po yung guidance niya. Aking pong iisipin, aking pong ikikilos, aking pong sasalitain ay manggagaling po sa Kanya. Kaya po yung
pagka po galit tayo, tayo po ay stress, di ba? Tayo po, yung pong kailangan po natin mag-stop, mag-isip. O kaya, ang noon po ang ginagawa ko, sinusulat ko. Nagsusulat po ako sa Diyos. Tapos, syempre, pag po ako'y galit na, isulat ko yung galit ko, di po ba? And then, nire-rewrite ko po. Rewrite hanggang sa, syempre, yung taong pinusulatan ko, kaya ako ay nasaktan kasi siya po ay mahal ko. Kasi hindi po tayo masasaktan kung yung tao na yung taong kinagagalitan natin ay hindi natin mahal. Sasabihin po natin, I'm wasting my time. Diba? So, marami pong nagsasabi na huwag tayong magdesisyon pag tayo ay galit. Tayo ay masyadong masaya. Pag tayo ay, basta yung dapat tayo yung magdesisyon, ay tayo ay normal yung pakiramdam natin. Baka mas magandang magdesisyon. Parang mas magandang magdesisyon pag umaga. Kasi naka-rest tayo. Pag tayo ay pagod, mahirap pong magdesisyon. Hindi po ba? Well, pero yan pong mga yan ay natututuhan po yan. Yung pong mga ganong action ay natututuhan at pinag-aaralan para din po yung damdamin na papag-aralan. Talaga naman. Water naman po ito. Mainit po. Mainit po ang water. Meron din po akong water diyan na ito po. Ito po. May parang straw. Hindi ba? Pero yan naman po ay medyo cold na. Inilagay ko lang po na warm. So, sa harap ko po ay meron po akong Bible. Meron din po akong Bible in the morning. Ayun po, may mga tinatala. May mga binabasa po ako na verses. So, diyan po sa Pilipinas, ang ano po is, marami po tayo nakakausap na may mga edad na, di po ba? At ang may mga edad na nakikita natin sa simbahan. Doon po sila nagkakaroon po sila ng time sa simbahan. And yun nga po yung maganda po diyan. Pagka po tayo malapit sa simbahan, mas masarap magdasal doon sa kanyang lugar sa simbahan. At napaka-solemn ng iyong ng place na yon. What I mean. At saka iba po yung pakiramdam pagka nasa simbahan, di po ba? Parang, hindi lang para, feeling mo na nandun ka sa house niya. So, nakakataba po ng puso pagka po yung gumising tayo na nakikipag-usap sa Diyos, di po ba? Kaya naman po ako nakaupo dito sa table kasi at nakikipag-usap sa inyo. Parang ito po yung pinakang para sa akin maganda makipag-usap sa inyo. Although yung sa labas po, masyado pa pong malamig para pong magkakayelo ang ulo ko pag lumabas ako. At madilim-dilim pa po kahit po ganitong 8:00 na. Mamaya po siguro pagka po sumikat ang araw, ako po ay lalabas. Ako po ay maglalakad. Masarap pa rin naman pong lumakad ngayon pero much better for me now na mag-stay muna dito hanggang siguro po mga pagkatapos ng aking 11 o'clock appointment. So, ito po ako'y nakaharap sa laptop at maya-maya po ay ako'y mag-aaral na. Okay. parang na may dumaan pong angel, di ba? Pagka nanahimik ka, may dumaraang angel.
So, ayun, nag-ano po ako nung aking pong pag-i-introduce sa leader ko sa may yung pong appointment ko mamaya ay sa US. Yung pong 8 to 9 ko. So, ako po ay may i-introduce ko po yung aking leader. We call that edification. I-edify ko po yung, kasi po ako po yung may relasyon or ako po ang may kakilala dun po sa client. So, I edifying my trainer or my mentor. We call that trainer or mentor. Kasi para pong pagka-trainer, ayos din naman po, pero mas, I believe na mas ano po yung mentor. Mentoring. Siya po yung nagme-mentoring siya po nagtuturo. So, yes. Parang nakakaamoy ako ng pizza. Ano ba yan? Ano lang po yun. Imagination ko lang pero parang ano. Parang totoo. Totoo kong naaamoy. Hindi po ako mahilig sa ganung mga pagkain. Mas ano pa po ako dun sa mga, sa totoo lang po yung pong mga kamote, yung mga ganon, mga craft. So, yeah, masarap. Ay naku, naalala na naman natin yung mga kinakain natin ng kabataan. Yung pong may saging pong maliliit lang siya. Pero siya ay inilalaga tapos pinipit-pit na gano'n. Pinipit-pit. O tapos siya po ay pwedeng lagyan ng magsisirop ng, oh my God, magsisirop ng, ano ba yan, ng asukal, and then lalagyan mo ng gata. Tapos pagka okay na yung gata, ilalagay mo na yung pinitpit but nilaga na saging. Ay, hindi ko po alam, hindi ko po tanda kung ano po yung sagingin na yun, pero siya po ay super yummy. Puro pagkain na naman ang naalala ko. Naalala po ninyo yung pakaskas, we call pakaskas. Siya po ay ano ng sugar cane na siya po yung nabibili na bilog lang. Alam niyo po ba nung elementary kami, pagka po wala kaming ulam na babaunin, yung po yung ulam namin. Kanin at saka po yun. Okay. Pero, yeah, hindi ko po kasi po nung isang araw, nag-ano na po ako, nag-film na po ako tungkol po dun sa nung elementary po kami nung aking kakambal. Dahil nga po sa katatawa ko, hindi ko po nakita na yung aking pong pag-vlog ganun yung pagkakaano ng aking camera, ng aking cellphone. Dapat po kasi ganyan. At saka po, nakita ko po nung aking pong rinire-review yung aking pong film na i-upload. Ang kalimitan po yung aking mukha lang. Ay, yung aking ulo or yung sombrero ko lang ang nakikita. So, I decided to delete that, and kahit nga po sabi ko po sa sarili ko, hindi ko po mai-deliver yun ng ganun kasaya. Kasi nung pong moment na yun, ay ako po'y tawa ng tawa hanggang sa naiyak na rin po ako sa katatawa. Ano ba yun? So, yun po yung mga ano ng mga memories ko po sa aking pong kapatid. So, yeah. Ayan, tingnan ninyo, hindi po gaya nung ikinuwento ko yun nung araw na yun. Talaga pong as in, kasi nag-ano po yun sa utak ko And then, naikwento ko po siya ng masaya. Pero, I can make that again, pero hindi na katulad nung nangyari nung isang araw na I'm super
super excited doon po sa akin. sa akin pong ipinalabas na yon. Sa akin pong not ipinalabas. Dinilit ko nga po siya. So, wait ko po yung panahon na yon at uli na maikwento ko yun kasi yun po ay walang katulad. At ako lang po ang pwedeng magkwento noon kasi ako lang yung may experience noon. Mga ka-blissful. Yun lang. Yun lang siguro. And good morning mga anak. Good morning. Good morning pagising ninyo. Ito na yung mapapanood ninyong video or vlog na aking na-i-upload. I-upload ko po ito mamayang tanghali po dito at diyan po ay umaga na. Maraming salamat po mga ka-blissful. Good morning po sa inyo lahat and ingatan po ang inyong sarili at ang inyo pong pamilya. Maging mapagpasalamat po tayo sa lahat po ng araw at blessings na natatanggap po natin. Lagi po tayong manalangin na ang ating pong buhay ay maging masagana. And kung wala po tayong tinatapakan taos, wala din po tayong masasaktang kaluluwa, wala din po tayong magiging masakit na nakaranasan. Kasi yun na lang po muna siguro. Ako po ay bababay muna ngayon sa akin pong mga anak, kay Lara, kay Nico, at kay Jacob. Ingat kayo anak palagi. And I love you. I'm always here. And I am waiting for you guys. Ingat kayo palagi. And sa atin po namang mga ka-blissful, ingat din po kayo mga ka-blissful. Hihintayin ko po kayo tomorrow. Tomorrow. Okay? Have a blessed day everyone. Bye for today. See you in the next vlog. Maraming salamat po.